magpe-present ka. 5 minutes presentation. Ayan. Mamimigay din sila mamaya ng mga items. Ayan, mga freebies. Napaka-generous ng ating mga tax speakers. So if you guys are ready, ready na rin kami para sa inyong lahat. Meron bang lilipad na yun, Sir Gian? May lilipad na yun? May drone ba tayo ngayon? Maganda yan. Yan na natin, live feed natin yan, sir. Para nakikita yung mga nasa likod. Kita nila sa screen. Okay, so may ongoing na tayo dito. Hinaharap nyo na sa Facebook ang Condition 1. I-invite ko lahat ng Pilipino, hindi Pilipino, o kung sino man na nandito. Mamimigay kami ng sobrang daming giveaways para sa magpo-volunteer na sirain yung Made in the Philippines na SolarRev Power Station. Yun. Sure ka? Oo. Kasi nasabi nila pag Made in the Philippines, mauna. Sasabi nila pag made sa ibang bansa, matibay. Pero meron din mga hindi matibay. Pero kami, nag-develop kami ng Made in the Philippines na SolarRev Power Station na ginagamit sa rescue and disaster response. Pero, ang blueprint niya, invention blueprint, downloadable sa website namin. Pwede mo rin i-scan sa QR code. Walang bayad, libre, hindi ka rin madidimanda. Dahil pag Pilipino, dapat nagtutulong-tulungan. So, nung nakuha namin yung Champion Award sa Harvard before, year 2006, hindi namin binenta yung technology, umuwi kami ng Pilipinas, dinevelop namin para lahat ng Pilipino makinabang sa Filipino invention at para ma-advise natin sa mga Filipino inventors and technologies na huwag yung ibenta yung invention nyo dahil pag gusto yan ni God, may support na ibibigay sa inyo. Tama ba? Tama. Pag nagdadasal kasi tayo, usually nabibigyan tayo ng blessing. So yun yung idea ko. So nandito kami, mga Filipino technologies, mga inventors, Filipino Inventor Society, meron tayong drone expert ng bangka, drone ng aeroplano, helicopter, tsaka yung ganito. And meron tayong visitor from Ukraine Technology. So yun yung mga, nandiyan si Sir, natawagin natin. Mga short presentations lang, kasi nga last day na ngayon. Gusto namin i-share lahat ng pwedeng ma-share. Pero ano nga ba yung i-represent natin? So ako si Giancarlo Capso, ang Filipino Military Development Technologies ng Philippine Army, Navy, Air Force, iba-ibang offices yan. May background din ako sa cyber defense, although secret yun, pero sineshare ko ng konti sa inyo. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo yung industrial development ng mga technology. Kasi agad ko na nakakalimutan to, lagi itong nandito eh. Para malaman lang ng mga Pilipino, pag bibili kayo ng solar technology na mga solar street lights, huwag kayong bibili ng plastic kung iniisip nyo pang matagalan ng gamit doon. Bakit? Kasi pag plastic ginamit mo, naarawan yan, natubigan yan, magka-crack yan, nasisira. So ina-advise ko, kung gusto mong pang matagalan, ang bibilin mo yung industrial grade.
3 years bago ka magpalit ng battery. May mga parts din dapat ang bibili nyo. Pero yung dinala namin from the Mintak Asia Trading, tumatagal ng 5 years, expected namin 3 years lang, pero ngayon pang 8 years na hindi pa rin sira. Kasi aluminum, quality metal industrial, tempered glass yung ginagamit, and 50,000 hours yung ilaw, replaceable lahat ng parts. Pero yan yung utang namin sa Mintak Asia Trading, so na-discuss ko na. Balik na tayo sa presentation. Kaya next slide. Next slide. Baka pang wala yung slide. Meron ako i-share mamaya yung kung paano ba na-develop itong mga to. Kasi sinasabi nila, paggawa ng Pilipino kasi yan, mga madaling masira yan eh. Lalo na wala naman tayong pyesa dito, wala tayong technology, pinakauna. Wala tayong kahit ano, pero alam mo kung ano meron ng Pilipino, puso at isip na nagmamahal sa mahal natin sa buhay. So alam niya, makaka-relate kayo. Like, kuya, interested doon sa sinasabi ko dahil gusto mo, aalagaan mo yung mahal mo sa buhay, di ba? Kaya nag-iisip ka lang, ano yung pinaka-the best dito? Si ate kanina, iniisip niya, sobrang tibay kaya to. Kaya mamaya ate, mag-volunteer ka lang. Ang gagawin mo lang dito, ibabato mo lang siya. Pag nasira, pili ka ng mas maraming price. Pag hindi nasira, may price ka pa rin. So, simple-simple lang. Ito namang first military unmanned ground vehicle natin, training kit to. Papan maneuver lang natin sa volunteer kung paano yan iniikot-ikot. Sobrang dali lang. Kasi yung mga tao, takot sa technology. Inisip na, ayun eh, mahirap gamitin niya, mahirap gamitin. Anong mahirap dito na may nakakabit na ganito, iikot-ikot yan, babaril, o kung naman, simple lang. Although naka-disable naman yung trigger mechanism yan. Plus, yung military technology, wala dito. Nasa military bases yan. So, doon tayo kuya sa unang slide muna. Eh, video muna, para mas maganda. Yung pinakikita lang kanina yun, yung mga QR code, pwede nyo i-download yung blueprints ng Alliger Solar Technologies. Yun naman yung facility namin na libre yung mga training pag pumunta kayo. So pag pumunta kayo doon, wala kayong idea sa military technology gears, tuturuan namin kayo, kasama niyo yung mga sundalo kung para matuto kung saan ba ito pwede gamitin for search and rescue. Pwedeng magamit siya sa tactical operation, West Philippines, pwede rin. So maraming usage na pwedeng magamit. Plus, meron kami mga technology na ma-download mo again. Yung mga kalalakihan, mahilig sa night vision. Tama? Night vision. Sino mahilig dyan? Yun yung kahit gabi nakikita mo sa dilim. Pero pag bumili ka nun, imported 150 to 200,000. Especially yung Gen 4. So ginawa namin sa Alliger Technologies under the Patero Solar and City Partnership. Gumawa na kami ng Gen 4 na pwede mong i-download yung blueprint sa website. Walang bayad, yung patent, walang patent para lahat nga pwede ulit kopyahin. Ano ba itong Gen 4 na to? Meron siyang night vision na normal, Wi-Fi connection, meron din siya. May thermal scanner din siya. Para kung rescue, halimbawa si kuya, maraming bangkay dyan or hindi mo alam kung bangkay. Tatapat mo lang kung thermal scanner, makikita mo kung meron pang heat signature. Kung meron pang heat signature, yan yung priority for rescue. Pag bumili ka nito sa international, around, yun nga, sabi ko, 150 to 200,000. Pag dinownload mo yung blueprint ng invention sa website namin, www.alliger.net, walang bayad yon, kaya mong buuan ito ng worth 3,500 pesos. Pag hindi mo pa maintindihan yung blueprint, tuturo ko pa sa iyo kung paano mo i-assemble, plus yung mga out-of-school youth namin na natuto sa amin. Yan yung mga magiging teacher nyo. Ito yung video, pakita nyo kung paano nag-progress yung Filipino military technology. Kailangan natin maging powered by knowledge dahil itong technology na ito, knowledge ang ginagamit. Kailangan natin maging yan yung interpose para hindi tayo abuso sa mga community natin sa ano ba yung dapat na inisip natin kung magawa tayo ng technology virtue para talaga na ang gagawin natin makakatulong sa bayan and
radio power pack. So downloadable din yung blueprint yan. Yung drone naman, mamaya explain niya ni Captain Jet tsaka ni D4. So naman, yung dinevelop namin ang portable power pack na merong filtration system. So kahit saan pumunta, pwede mo i-filter yung tubig. Yan yung military version, mas malaki siya, tatlong size niyan. So, training, binigay namin ng libre yung training sa pag-develop. Kasama tong power pack na to na radio base communication. Bubuhatin mo na lang yung base radio para mas malayo yung reach ng communication mo. So yan yung 2 days ago na perform siya dito para ipakita lang sa Pilipino na yung mga normal technology na meron sa ibang bansa, kaya natin i-develop dito. Ang nag-ooperate yung bata dyan kanina na K10. So, yung sabi, kaya niya na-operate, kaya ng normal na tao. Yes po, proudly Filipino made. Walang patent ulit. Pwede mo i-download yung blueprint. Lahat pwedeng mag-develop yan. Pag hindi mo ma-develop, tuturuan ka namin kung paano mo yung gagawin. Important siya na maituro ka agad sa mga kabataan para ang focus nila more on science and technology. In case na magkaroon ng gera, yung mga marunong sa ganyan, mapupunta sa drone battalion. Hindi ka frontliner, drone battalion ka, gagawa ka nito. Parang yung nakuha namin sa research sa Ukraine nga, ginagamit yung sa drone battalion yung marunong sa science and technology. So, kung ayaw mo lumaban, gagawa ka nito, makakasave ka pa ng buhay. So, sa slide tayo sir, yung puro mo pa ng konti. Yung nakikita yung galing sa Ukraine, para matawag ko na yung friend natin from the Ukraine. Pero again, ang ginagawa lang namin sa Ukraine, nag-research kami with them. Then meron silang technology na pag nilagay mo sa kotse, yung kotse mo kahit mawala ng oil, aandar pa rin siya. So ano kotse yung maandar ng walang oil? Yun yung kotse na nilagyan ng oil ng Ukraine. Kung hindi makita, sir, i-share mo na dito kaagad para at least malaman nila kung ano ba yung technology mo. At again, ini-invite ko lahat na mag-volunteer mamaya para sirain natin ito. Kasi ilang araw na itong tinatapon, hindi pa rin nasasira. Kung nakikita niyo yung mga stain na yan, galing sa kanya lahat yan. Ilang beses na yan tinapon. So, walang nakasira. Tsaka, sabi ko nga, pag nasira, pwede naman i-repair. Pag made in the Philippines kasi, yung mga pyesa, nandito lang sa atin. Yan, sige sir, share mo na kung ano yung meron ba sa Ukraine hard oil. Good afternoon everyone. Kuya, ate, and sir, ma'am, kailangan kong volunteer. So, magbibigay akong ito. Anong mga fluid ang kailangan sa kotse natin? Ayun,
Okay, nice answer. Sino pa? Diesel. Ano? Diesel. Yan. Ano naman yan? Fuel. Diesel. Sino pa? Window washer. Ayun, good. Thank you. That's for warm up lang ato para lighten up kayo. Later, meron pa tayong prizes sa ibibigay ni Card Reader. So, I will slightly explain kung bakit kahit walang oil, yung engine oil or transmission oil or yung vital fluids na kailangan para tumakbo yung sasakyan at hindi ito. It's because the technology, XADO is ceramic metal coating para sa makina natin. So yun, pag hinalo natin sa oil natin yun, yung makina mo, pag nalagyan yun, bali kahit maubusan ka ng oil, tatakbo pa rin yung makina at hindi masisira. So, na-discover nila yung tawag nito, yung element or yung chemical na to underground sa Ukraine. So, ngayon, daming minerals ang Ukraine, pinag-aawayan nila. So, yun, isa yun yung product na binibenta natin, yung ceramic metal. So, ang ceramic metal pwede sa transmission, sa gear oil, sa brake, sa brake fluid natin, sa fuel side, para sa injection pump, at mostly sa engine. Ayun, so, if mayroon tayong tanong, punta na lang yun sa Card Reader booth mamaya, tapos mamimigay tayo ng flyers. Thank you. Yun yung galing sa Hado Oil, Ukraine. Pero meron pang isa, madami tayong lens dito na ginagamit sa night vision, thermal, scanner, salamin nyo, yung scope natin, optics and everything. Pag hindi accurate yung nakikita mo dyan, hindi maganda yung magiging targeting mo. So kami, tinatrust namin yung condition gun care solution, pero hindi lang yung pang gun care. Before, kala ko ganun lang. Yung pala pwede yan gamitin sa mga lens ng night vision like this one. Ito yung reconnaissance night vision ng Recon 1 Solar Rev UGV. Para malinis siya lagi, yung condition 1, ilalagay mo dyan, clear na clear siya. Pero para mas maintindihan natin, nandito yung representative ng condition 1. So, i-explain na lang konti yan. Yes, sir. So again, good evening. Welcome to the TAC Expo 2024. I am Benjo Murphy with Team Armscore. Condition 1 was developed by an engineer and chemist, tested by Grandmasters. So they developed actually oil cleaning lubes and precision lubricants for firearms, and most of the shooters now use optics, red dots for their firearms. Kaya kami merong lens and optics cleaner for our expensive shade and optics. And you can also use it for any lens, visor ng helmet, cell phone, your reading glasses, and anything that uses or you need to see through glass or plastic. We have a Facebook page, Condition 1, just search for it, so you can like, follow, and share. And congratulations again to TAC Expo 2024. Yun. So, after ng Condition 1, ang nare-request ng Philippine Military, mag-develop ng something na magagamit for West Philippine Sea. So, nandito yung Filipino inventor na lagi namin kinakausap, si Clifford. Kung nandiyan ka na, Clifford, pumunta ka dito. Explain mo kung paano ba ginagamit tong barko mo na unmanned na boat. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng tao kasi pag umandar yan, dala-dala niya na yung supply. So ito yan. Meron din siya mga mini drones para ituro sa mga kabataan kung paano mag-develop ng sarili mong robotics. So si Clifford galing sa Filipino Inventor Society. So just share niya yung mga technology na dinidevelop na natin ngayon.
Alright, here, thank you guys. Okay, that's a very big intro. So, from the start, we're Siner Flight, and we are a company that produces drone-based controllers. And to make things a little bit different, we try to do a summary of things that has been going on early this year. Oh, thank you. Is this a mouse? Where's the sensor? Guys, where's the sensor? Here or here? Here. Very impressive. Definitely, there's no mouse, no tools. Alright. So, idea of Siner Flight is the development of sustainability and self-reliance. And this is something we want to give to the people, especially what we saw in Ukraine, as the last two speakers have mentioned. Okay, first we want to start with something that happened 2 months ago. This is a white paper extract from the Blue Economy. So as we know, we're a marine-based economy. We're an archipelago. This is Philippines. The sea is our resource. The sea is our, it's based off of, so the exclusive summary. So as any development ASEAN country, we're vulnerable to disasters. Okay, so this is pretty much a summary of where we actually is located. Siner Flight is under the Blue Science and Technology Innovation segment. So 2 months ago, we were in Bohol, and we were tasked to do undersea mapping. So that's coral. And if anyone has done aerial mapping with a drone, it was a big challenge for us because there are not a lot of people who does undersea mapping the way we do. And the technology, the hardware, is either prohibitively expensive or non-existent in the local market. Coming to that, we developed an unmanned platform basically to monitor, map, and research. So this is an unmanned science vessel. Okay, so basically we're a technology enabler. This is the extract from the documentation. So what we do is, this is one of the samples we did. We actually went to this, Bohol is down south, Cebu is on the north. So we're somewhere in between, Tambu Island. So this is the map done by this platform. Here is a sample done by our partners. We overlay the camera and the path of the drone. And this is the result. So basically, it's impossible to do this on an aerial drone simply because you need underwater details. So what we ended up with is underwater photography, stereo mapping. You can see later, we'll just show you the 3D and the other function. So this is some of the other missions we did. Because the boat is autonomous, it's pretty much consistent. Here. Those are the mission plan. Okay, so this is a 3D rendering of the capture. This is one of the samples. We'll show you later. Because from the air, this is pretty much how it looks like. It's blurred, it's reflective, it's pretty hard to see. However, it's a good shot of our drone in operation. So this is, we're operating in very shallow waters, like anywhere from 2 meters to 5 meters. Actually, the flag makes the nice cherry on top. We actually put the flag there on purpose. So this is our setup on the marine. We have an underwater camera, which is installed in one of these arms. So this is one of the underwater cameras, and we also have 2 other specialized cameras for the mapping. And on the same trip, we did something else. In fact,